kwentong pambata ng mga Ingles. Si Pocahontas. Noong unang panahon, mayroong isang tribong naninirahan sa kagubatan ng Timog Amerika. Si Powhatan ang pinuno ng tribo. At si Pocahontas ang kanyang anak. Namimitas ng iba't ibang bulaklak at mga berry ang mga kababaihan sa kagubatan. Pero hindi nasisiyahan si Pocahontas sa kanyang ginagawa. Nakaupo lang siya roon at gumagawa ng tinatawag nilang boomerang. Halika na, Pocahontas. Kailangan natin makauwi bago lumubog ang araw. At bakit wala pa rin laman ng buslo mo? Bakit? Gusto ko pang manatili dito at manood ng mga bituin. Gusto kong pakinggan ng mga kuliglig at kwago. Ayoko mamitas ng mga prutas. Inihagis niya ang hawak niyang boomerang sa isang sanga. Mula roon, nahulog naman ang mga berry sa kanyang buslo. At namangha sila. Itinuro niya ang isang kuweba sa taas ng bundok. Maganda sigurong manatili doon pagsapit ng gabi. Yun bang pakiramdam mo maaabot mo na ang mga bituin mula roon? Ha? Ano ba kayo? Hindi natin gawain ang mga to. Mga lalaki lamang ang gumagawa ng mga bagay na yan. Wala pang babae nakakit ng ganyang kataas. Dapat ipinanganak ang lalaki. Para ka kasing lalaki kung kumilos. Hindi ko kailangan maipanganak na lalaki. Kaya rin ng babae ang mga ginagawa ng mga lalaki. Mas lamang lang sila. Umalis nga si Pocahontas. Iniwan niya ang grupo niya at tumakbo papunta sa bundok. Pocahontas, bumalik ka! Bumalik ka dito, Pocahontas! Huwag kang umalis! Pero hindi nila napigilan si Pocahontas sa pag-alis nito. Inakyat niya ang bundok at dumiretso sa kuweba. Bago siya makarating ng kuweba, may nakita siyang batang kwago. Nahulog ito sa puno. Takot na takot ito, kaya kinuha siya ni Pocahontas. Oh, kaibigan! Nasaan ang iyong ina? Kawawa ka naman. Sige, ituro mo sa akin ang inyong pugad. Umakyat siya sa puno at ibinalik niya ang batang kwago sa pugad. Pagkatapos, naupo siya sa sanga ng puno at tahimik niyang minasdan ang kalangitan. Ang ganda! Tinaas niya ang mga kamay niya na para bang malapit na niyang maabot ang mga bituin sa langit. Napabuntong hininga siya. Kinaumagahan, pagkagising ni Pocahontas, nagulat siya nang bumungad sa kanya ang kanyang ama. Gumising ka, Pocahontas. Ayos ka lang ba? Ama! Tinatanong kita, ayos ka lang ba? Opo, Ama. Ayos lang po ako. Alam mo bang alalang-alala ako sa iyo, anak? Paano kung may umatake mabangis na hayop? Hindi ko alam kung nasan ka. Nagsindi po ako ng apoy, Ama. Ayos lang po ako. Kilala ko ng mga hayop sa gubat. Hindi nila ako sasaktan. Tama na, sige na. Umuwi ka na. Bigla silang nakarinig ng malakas na tunog. Inutusan ni Powhatan ang mga kawal para tingnan ito. Natanaw nila sa di kalayuan sa labas ng gubat. Mula doon sa itaas ng bundok ang kumpol ng mga tao at mga kabayong naglalakad sa ibaba ng bundok. Tinatawag na gobernador ang namumuno sa kanila. Dito tayo magtatayo ng syudad. Dito muna natin itayo ang kampo ngayong gabi. Bukas, magsimula na tayong magtrabaho. Tayo na! Sige! Tama yan! Tama! Tayo na! Nag-alala si Powhatan sa kanyang mga katribo sa pagdating ng mga dayuhang yun. Ano nga kaya ang kailangan nila? Babatayan natin silang mabuti. Magdala kayo ng mga handog sa kanila. Alamin ninyo kung sino sila. Kapag dumating ang tamang oras, maaari na natin silang isama sa tribo. Ako ang mamumuno sa kanilang lahat. Nanguha at pinuno ng tribo nila ang mga buslo ng prutas at niyog. Kumuha rin sila ng mga palapalayok na minatamis na berry at sako-sakong palay. Nagpunta sila sa kampong tinutuluyan ng mga dayuhan. Itunuturing namin kayong mga bisita rito sa aming lupain. Tanggapin niyo ang aming mga handog. Maraming salamat, Pinunong Powhatan. Isa itong karangalan para sa amin. Sa ganoong paraan, nakakuha ng mga supply ang tribo ni Powhatan mula sa mga dayuhan. Tinatanggap rin naman ng mga dayuhan ang binibigay nilang handog. Binibigyan din sila ng mga dayuhan ng mga kumot at lubid bilang kapalit. Naging maganda ang samahan ng dalawang panig, pero parehong may binabalak ang dalawang pinuno. Naninirahan ng mga dayuhang yun dito sa kagubatan sa pag-aari natin. Kailangan nilang mapasailalim sa ating tribo. Kung hindi nila tatanggapin ang pamumuno ko, magtatakda na tayo ng digmaan pagkatapos ng kabilugan ng buwan. Ama, dapat lang.
Oo, digmaan! Tama, Pinuno! Pero Ama! Hindi ka dapat nakikisali sa usapan ng mga kalalakihan, Iha. Tignan niyo itong mga troso. May mga prutas at palay. Pati na ang mga hayop na nasa liblib ng kagubatan na pwedeng-pwede natin makuha. Magsasagawa tayo ng digmaan pagkatapos ng kabilugan ng buwan. Tama, Gobernador! Sige po, masusunod! Gawin natin! Planuhin na natin yan! Mapapasa atin to! Hindi masaya si Pocahontas na napagkasunduan ng kanyang mga katribo tungkol sa digmaan para lang maging kasapi ito ng kanilang tribo. Malungkot si Pocahontas habang naglalakad siya sa kagubatan. Nakarinig siyang bigla ng isang tunog malapit sa talon. Pinuntahan niya yon para malaman kung anong tunog yun. Mamamatay ang batang leon! Tumakbo si Pocahontas para iligtas ang batang leon. Iniligtas din ni Pocahontas si John Smith mula sa pagkalunod nang mahulog ito sa tubig. Nasa masukal na bahagi ng kagubatan noon ang dalawa. Gabi na ng mga oras na yun. Ayos ka lang ba? Oo. Bumigat ang ulo ko pagkaahon ko sa tubig. Teka, iniligtas mo ako. At saka, iniligtas mo rin ang hayop na yun kanina. Yung batang leon. Alam mo bang musmus pa ang batang leon na yun? Namuntik mo nang mapatay kanina. Ano ka ba? Nangyayari talaga yun. Makakaligtas naman ng batang leon kung makikita niya ang punong mahuhulog na. Hindi mo naman maililigtas ang lahat ng mga hayop sa kagubatan. Kung makapagsalita ka tungkol sa mga hayop, akala mo naman wala talaga sila dito. Na para bang hindi nila bahay ang kagubatang ito. Pero yun ang patakaran ng gubat. Matira matibay ang tawag doon. Maya-maya, may nakita si John at binalaan niya si Pocahontas. Shh! Huwag kang gagalaw. May gumagapang na ahas papalapit sa kanila. Kumuha si John ng bato at ibabato na sana niya ito sa ahas. Huwag! Nagmadali siyang pumunta sa kinaroroonan ng ahas. Hindi ka namin sasaktan, kaibigan. Pangako. Kung hindi mo kami gusto, aalis na lang kami. Pasensya na naabala ka namin. Mukhang naunawaan naman ng ahas ang sinabi niya at saka umalis. Talaga bang gustong-gusto mo mapahamak sa ginagawa mo? Nainip na ako dito. Mas gusto ko na lang mamatay. Ganun ba? Tingnan mo yung mukha mo. Matira matibay yun. Maliit na ahas lang, takot na takot ka na. Tapos matibay ang tawag mo sa sarili mo? Lahat pwedeng maging malakas kung meron silang hawak na armas. Asan ang katapangan doon? Hindi. Kasi natatakot ako para sa'yo. Nakikipag-usap ka lang sa ahas. Paano niya naiintindihan ang sinasabi mo? Lahat tayo. Bawat nilalang, bawat halaman, bawat bulaklak, ikaw, ako, ang langit, ang bahaghari, ang mga bituin. Nabibilang tayo sa isang pamilya. Kaya nating makipag-usap sa isa't isa sa wika ng pag-ibig. Wika ng pag-ibig? Ang pagnanais mong hindi makasakit ng iba, yun ang wika ng pag-ibig. Kapag ginusto mo ang kabutihan ng iba at nirespeto mo ang karapatang mabuhay ng bawat nilalang, yun ang wika ng pag-ibig na siguradong mauunawaan ng lahat. May isang ibong dumapo sa balikat ni Pocahontas. Oh, munting ibon! Ikaw, ba't hindi mo subukan? Ako? Tawagin mo siya ng buong pagmamahal. O sige. Ngumisi siya. Ngunit ngising para bang may binabalak na masama. Natakot ang ibon at nagtago na lang sa likuran ni Pocahontas. Halika dito, ibon. Hindi kita sasaktan. Hindi naman gumagana eh. Yung taos puso, buong pagmamahal, mula sa puso mo. At sinubukan nga ni John Smith na gawin ang sinabi ni Pocahontas ng buong puso.
Sa pagkakataong yun, may tunay na ngiti at buong puso niyang tinawag ang ibon. Naramdaman ito ng ibon at pumunta sa kanya. Tinawag din ng ibon ng iba pa niyang mga kasamahan. Dumapo ang mga ibon sa mga kamay nilang dalawa ni Pocahontas, sa balikat at sa ulo nila. Ang saya pala nito! May bumabang dalawang paris ng ibong may daladalang koronang bulaklak. Inilagay ng unang paris ang dala nila sa ulo ni Pocahontas at inilagay naman nila ang isa sa ulunan ni John Smith. Hindi nga lang sukat ito, kaya sinubukan ng mga ibong hatakin ito para magkasya sa ulo niya. Pero hindi nila magawa at nasira ito. Nagalit ang isa sa mga ibon at ginulo ang buhok ni John. Lumipat ito pagkatapos. Nakakatuwa tuloy ang naging itsura niya. Nang makita niya ang itsura niya sa tubig, napatawa siya ng malakas. Gayon din si Pocahontas. Tuwang-tuwa rin ang mga ibon at lumipad rin pagkatapos. Sa loob-loob niya, natuwa si John Smith nang makita niyang tumawa rin si Pocahontas. Napatitig siya sa dalaga. Ang ganda mo pala. Salamat. Para saan? Iniligtas mo ko. Maraming salamat sa'yo. Naku, hindi! Bakit? Ano yun? Kailangan nang umalis na mga kasamahan mo dito. Hindi. Kayo ang dapat na tumakas. Makatakas? Oo. Ngayon ang araw pagkatapos ng kabilugan ng buwan. Plano atakihin ang kampo namin ng tribo nyo. Pero bakit? Para kamkami ng kagubatang ito. At gusto ng ama kong ipasailalim kayo sa tribo namin. Kailangan natin silang pigilan. Paano? Sumama ka sa akin. Naghahanda na ang kampo ng gobernador at ang tribo ni Powhatan para sa labanan. Nagmarcha na sila para atakihin ang bawat isa. Mapapasa atin ang tagumpay! Atin ang tagumpay! Oo, mananalo tayo! Mananalo tayo! Tayong mananalo! Oo, mananalo tayo! Atin ang tagumpay! Mananalo tayo! Sandali! Ah! Ang anak ni Powhatan! Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para pigilan ang labanan. Walang maidudulot na maganda ang labanang ito sa mga mamamayan natin. Sa mga katribo mo! Kakamkamin na namin ang kagubatan nito! Hindi lang para sa mga taong kagubatang ito. Tahanan ito ng mga puno at iba pang mga nilalang sa gubat na to. Sila ang nagbibigay sa atin ng pagkain at matutuluyan. Ibinibigay nila ang buhay nila at wala tayong binibigay na kapalit. Pero kung kaya nilang magbigay sa atin, bakit hindi tayo magbigayan sa isa't isa? Tama na! Pakanalan ito ng mga katribo niya para nilangin tayong lahat. Maya-maya pa, dumating ang batang leyong niligtas ni Pocahontas. Lumapit ang leyon sa kanya. Isang batang babae naman ang lumabas mula sa kampo ng gobernador. Natuwa ito sa batang leyon. Nilapitan niya ito at naging magkaibigan sila. At bigla na lang may malakas na atungal ng leyon. Dahan-dahang lumabas ang leyon mula sa gubat. Sandali! Iligtas niyo ang bata! Kunin niyo yung bata! Bilisan niyo! Kunin niyo ba? Bilis! Itinutok na ng mga tauhan ng gobernador ang mga baril nila sa leyon. Pero nakita nilang matikas na nakatayo ang batang leyon sa harap ni Pocahontas. Samantalang malambing na lumapit ang bata sa leyon. Tuwang-tuwa ang bata sa nakita niyang leyon. Kaya nilapitan niya ito at tinapik ang ilong. Napangiti ang leyon. Samantalang inihahanda naman ng mga tauhan ng gobernador ang kanilang baril. Dumating na ang tribo ni Powhatan. Huwag! Sandali! Pakiusap! Kung kaya ng tao at ng hayop na maging magkaibigan, bakit tayong mga tao hindi magkasundo? Sa halip na mag-away tayo at magtakda ng digmaan, bakit hindi na lang tayo magpalitan at mamuhay ng magkasama ng masaya at mapayapa? Sa wakas, natapos rin ang alitan. Natutunan ng tao na dapat magkaisa ang bawat tao o kahit tao at ang mga hayop para mabuhay ng mapayapa at masaya.